Pakinggan naman natin ang Roma 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Napakalalim ng pag-ibig ng Diyos, ang pinakadakilang regalo na ibigay na niya, si Hesukristo. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Makapagtitiwala tayo sa kanyang kabutihan, hindi tayo nabubuhay sa takot. Nabubuhay tayo sa pagtitiwala dahil alam nating ang Diyos ay mabuti. Kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Pakinggan naman natin ang 2 Korinto 8:9. Hindi kilala sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ito ang hiwaga ng Ebanghelyo. Iniwan ni Kristo ang kaluwalhatiang nasa Kanya. Nagkatawang tao, nakiisa sa ating kahinaan, nagtiis, naghirap, at namatay sa krus sa pamamagitan niya. Tinanggap natin ang kayamanang hindi nasisira, kapatawaran, pakikipagkasundo sa Diyos, bagong buhay, at isang pag-asang walang hanggan mula sa bagong buhay na ito. Tinatawag niya tayong mamuhay ng may pagtitiwala, katapatan, kasipagan, pagiging mapagbigay, at karunungan sa paggamit ng mga biyayang ipinagkakatiwala niya sa atin. Ngayon naman ay pakinggan natin ang 2 Korinto 8:8. Magagawa ng Diyos pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pansinin natin ang layunin, hindi lamang upang magkaroon, kundi upang maging pagpapala. Kapag pinagpapala tayo ng Diyos, tinatawag niya rin tayong maging daluyan ng kanyang kabutihan. Sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating komunidad, sa nangangailangan. Ganito gumagawa ang kaharian ng Diyos. Habang tayo'y tumatanggap, natututo rin tayong magbahagi